Para muling makapiling ang inay at madama ang kanyang presensya. Kampante ho ako kung saan ang punta ng inay. Sa langit. Dahil alam ko po na may relationship ka kay Jesus. Ang dalangin niya sa bawat pinagdaraanan ng anak niya parang yung dalangin niya sa mga pinagdaraanan ng anak niya, yun yung naging para mas mapalapit siya kay Jesus. Tuwing linggo, tumisip pa siya. Pasan-pasan niya yung mga problema ng anak niya. Sinusurrender niya kay Jesus. Ayaw mo ng inay ng conflict, yung mga nag-aaway sa mga anak niya, o kahit mo sa indos niya. Kadalasan mo kasi yung mga anak niya, yung mga indos niya, yung mga hindi pagkakaintindihan, ang lagi niyo payo, ay unawain mo at respetuhin yung mga nakakaganda. Kung sa bata mo, ang mga anak niya ay suping. Pero, babawi mo na sa mga anak. Ang mga anak niya ko, pakiramdaman ko ay hindi nagkulang sa inay. Alam ko po na yung bigat na nararamdaman nila ngayon, at kung nagkakasakit pa ang inay, alam ko lahat mo sila takot. Wala akong kayang humarap sa kanya. Lahat mo sila nanghihina at takot. Kaya, ako muna nasa malayo. Ang Panginoong Jesus lang po aking kinabitan. Bawat isa ko sa mga anak niya, at mga apo, dalangin ko po na sana yung bigyan sila ng lakas. Nung nabalitaan ko po, ang pagkawala ng inay, ko ako. Nagtataka mo siguro ang kuya ko. Kung nabasa ko daw bang message na mama ko. Kasi sobrang kamado ko. Samantalang siya, aligagana sa pag-asikaso ng motor niya at pauwi ko kami dito sa binubusan. Kamado ko ang isipan at puso ko. January 31 po, day before po nung mawala ang inay, hindi ko alam pagbangon ko sa umaga. Para kung pinatok ng Panginoon ang puso ko, ilang minuto rin po kami mag-uusap ng Panginoon. Dahil simula mo nagkasakit ang inay, ang dalangin ko sa kanya ay, huwag niyo po munang kukunin ang inay hanggat hindi ko makaya. Dahil hindi po sa alam na nakararami, ako po yung pinakamahina sa aming pagkakapatid. Tapos sa January 31 po, bigla po akong ginising na Panginoon, mag-ausap lang po kami. Parang in-scored ako ni Lord sa mangyayari. Hinanda po ng Panginoon ang kalooban ko para po sa araw na ito. Pakiusap ko lang po sa bawat isa. Nagawin mo natin sentro ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung nais mo natin makapiling pa ang inay, madama ang kanyang presensya, ilapit po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Ang Panginoon lang po ang ating daan para muling makapiling ang inay. Dahil isip niyo po siguro, paano po ba? Wala na siya. Hindi na natin makikita. Pero tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Andyan po ang inay. Yung mga naiwan po ng inay. Andyan po yung Tata Erlinda. Para po, mapangagawa natin na nasa
po nating unawain ang isa't isa, habaan ang ating mga pasensya, at maging blessing po tayo sa bawat isa. Alam ko bang isa sa pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Pero piliin po natin ang magpatawad sa isa't isa. Yun lamang po. Lalo hindi sa aking magulang at isang malungkot at masakit na may tutuloy ng araw nito para sa aming pamilya. Dahil ngayong araw nito ay tuloy na namin hindi makakasama ang nangyay. Hindi na namin makakasama ang inay. Ang kanyang mga hindi na rin namin makikita ang ngiti. At ang napakagandang mukha ng inay. At ang napakagandang mukha ho at ngiti ng inay ay mananatili hanggang sa kanyang paglisan. At ito ay mananatili din sa kabila ng iba't ibang pagsubok sa buhay ng inay. At dahil nga ako yung punso sa aming magkakapatid, yung panahon ng aming ama ay pinawian na rin ng buhay, ang aming kinagis ng magulang ay ang nanay Anday at ang mamay Palong. At habang lumalaki na ako ay unti-unti kong tinatanong ang aking sarili na bakit wala ako sa inay. At sa paglipas din mo ng panahon ay ako na rin ang sumagot na kailangan akong isakripisyo din ang inay na paalagaan sa mga nanay. Dahil kailangan niya maghanap buhay para din sa amin ang aming mga kapatid. Mag-isa niya kami itinaguyod sa abot ng kanyang makakaya. At sa aking mong paglaki ay unti-unti kong nakikita ang lahat ng mga sakripisyo, tapang, pagtitiis at paghihirap ng aming magulang. Ang lahat po na yan ay kinayang mag-isa ng inay. At bukod yan, ipagmamalaki ko din mo ang kataling anak inay. Yung paano siya ay tinuring, ang kanyang mga hipag, bayaw, pamangkin, kapatid, magulang, malugang, at kung paano din siya naging magulang sa amin at sa kanyang mga apo. Silang lahat po ay masasabi kong nagmahal ng sobra-sobra sa inay. At ito nga hong pagkakasakit lamang ng inay ay naiparamdam din ang kanyang mga kapatid at bayaw ang pag-alaala at pagmamahal nila sa inay. Palagi ho silang nakaabang sa bawat check-up ng inay. Ganun din ho ang kanyang mga pamangkin. Hindi ho nila natiis ang inay. At sa akin mga kapatid, tiyahin ay ganun din ho. Malayo kayo sa inay ay paramdam niyo pa rin ang pagmamahal niyo sa inay. At sa iyo, Ate Dide, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo sa inay. Minahal mo ang inay na higit pa sa tunay mong magulang. Kinutin mo sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na palagi nagpapasaya sa inay kung siya ay bubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko na ang lahat ng inyong kabutihan, inay ay masayang alaala, kasama niya hanggang sa kabilang buhay. Plus, inay, sabi nga sa kanta ay, minsan gusto kong magsukol sa iyo. Kapag pagod na ako, madalas akong nagsusumbong sa iyo, inay. At ang palagi mo lang sinasabi sa amin ay may awa ang Diyos. Kailangan ka lang magtiwala. Paulit-ulit ka, inay, sa bawat pagsusumbong ko. Hindi kong sinasabi yan sa akin na ipagkatiwala ko sana sa Diyos ang lahat. Siguro nga ho ay taglay ng inay ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya ito ang palagi nang sinasabi sa akin. Inay, kami ng iyong mga anak ay palagi ng gagabayan. Nandiyan ka pa rin palagi para sa amin.
Nay, sobrang sakit, sobrang hirap ang mga susunod na araw na hanapin namin. Pumupunta ka sa amin para hanapin ang mga anak ko. Sa araw-araw na pumupunta ka sa amin, araw-araw mo yung ginagawa. Nasaan ka man yan? Alam namin, kami muna katahimikan ang kapahingahan hanggang sa huli namin. Kita,